Sa video na ito, matutunghayan natin ang kwento ni Manolo, isang matagumpay na negosyante na may hindi maipaliwanag na karanasan sa isang nilalang na tinatawag na sigbin. Ang sigbin ay isang halimaw na nagdadala ng takot tuwing Pasko at ito'y may kakayahang maglaho na parang usok. Kasama ang kanyang ama, sinubukan nilang harapin ang sigbin, ngunit ang kanilang tapang ay may kapalit na trahedya. Ano nga ba ang tunay na lihim ng sigbin at bakit ito patuloy na nagbabalik? Samahan niyo ako sa nakakakilabot na kwentong ito at alamin ang mga sikreto sa likod ng mga pangyayari. May napanood akong video sa Facebook na halos 1 oras ang haba. Pero dahil sa sobrang interesting ng video ay hindi ko na malayan na natapos ko na pala agad. Ang video ay tungkol sa isang kakaibang nilalang na sigbin ang tawag. Napanood ko ito sa isang Facebook page na ang pangalan ay Kaalaman. Ayon sa video, isang lalaki na ang pangalan ay itago na lang natin sa pangalang Manolo ang nagpadala sa kanila ng video. Si Manolo ay isang matagumpay na negosyante na mayroong sariling kumpanya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakatira sa isang magandang bahay. Lahat ng iyon ay pinaghirapan niya. Sabi ni Manolo, hindi siya nagyayabang. Gusto lang niyang ipaalam sa lahat na dati, hindi siya yung tipo ng tao na madaling maniwala sa mga kwentong kababalagan. Para sa kanya, parang mga kwentong pambata lang yon. Pero may isang karanasan siya na kahit gaano pa siya katalino at kahit gaano pa siya ka-educated ay hindi niya maipaliwanag. Noong bata pa raw si Manolo ay madalas niyang marinig ang mga matatanda sa kanilang baryo na pinag-uusapan ang sigbin. Ayon sa mga matatanda, ang sigbin ay isang halimaw na parang aso na may mahahabang tainga at kayang maging invisible. Sabi pa nila, kaya nitong maglakad pabalik at mabilis na mawala na parang usok. Ang sigbin daw ay may masamang reputasyon sa kanilang baryo dahil tuwing Pasko ay lumalabas ito at nangangain ng tao. Sabi ni Manolo, noong 10 years old siya ay mayroong 8 tawang namatay sa kanilang lugar dahil sa sigbin. Lahat ng mga taong iyon ay natagpo ang wala ng puso. Kaya naman tuwing Pasko, para bang may mabigat na ulap na bumabalot sa pamilya nila. Tuwing Christmas Eve, nagkukulong lang sila sa bahay, nakikinig sa bawat kaluskos sa labas. Takot na baka may kumatok na sigbin sa pinto nila. Noong 15 years old si Manolo ay nawala ang kanyang pinsang si Nestor. Pumasok daw sa gubat si Nestor noong bisperas ng Pasko. Ang sabi ng mga matatanda ay kinuha ng sigbin si Nestor. Natagpuan ang bangkay ni Nestor sa gitna ng gubat. Wala na itong puso. Sabi ni Manolo, kahit na nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho sa Maynila, ay hindi niya maiwasang maisip ang sigbin tuwing Pasko. Nasa Maynila man siya o nasa probinsya ay natatakot siya na baka makita niya ang sigbin. Pero noong 25 years old siya ay nagbago ang lahat. Pasko noon ng 1995, nagbakasyon si Manolo sa kanilang probinsya. Noong Christmas Eve ay sinabi ng tatay ni Manolo na sa taong iyon ay hindi na sila magtatago sa sigbin. Sa halip ay sila ang maghahanap dito. Ang tatay ni Manolo ay si Mang Juan. Isa itong magsasaka na may matipunong pangangatawan. 2 ang itak na dala ni Mang Juan, isang mahabang itak at isang maliit na itak na nakasukpit sa kanyang baywang. Marami rin itong dalang paputok. Sabi ni Mang Juan, natuklasan daw niya na takot sa mga paputok ang sigbin. Kaya kung sakaling makita nila ito, ay papaputukan niya ng paputok sa kanya ito tatagain. Sumama si Manolo sa kanyang tatay. Dala rin niya ang kanyang itak at ilang paputok. Naglakad-lakad sila sa gubat. Halos 2 oras din silang naglakad at naghanap sa sigbin. Nang biglang may narinig silang kaluskos sa mga damuhan, pareho silang huminto at naghintay. Nakita nila na may gumagalaw sa damuhan. Parang aso na may mahahabang tainga
Sigbin! Sigaw ni Mang Juan. Sa kanya pinaputukan ng paputok ang sigbin. Tumakbo ang sigbin palayo sa kanila. Hinabol nila ito habang patuloy na nagpapaputok si Mang Juan. Nang maubusan ng paputok si Mang Juan ay tinaga niya ng tinaga ang sigbin. Sumigaw ng napakalakas ang sigbin, parang sigaw ng isang tao. Tumakbo palayo si Manolo dahil natakot siya sa sigaw ng sigbin. Nang lingunin ni Manolo ang kanyang tatay, ay nakita niyang nakahandusay na ito sa sahig. Nawala na rin ang sigbin. Nang lapitan niya ang kanyang tatay, nakita niyang wala na itong puso. Yung mukha ni Mang Juan parang natatakot pa rin kahit wala na siyang buhay, at yung mga mata niya nakadilat na parang may gustong sabihin. Ang akala nila ay napatay na ni Mang Juan ang sigbin, pero hindi pala. Noong mamatay si Mang Juan, nag-iwan ito ng isang diary na parang huling habilin, puno ng mga sikreto at kwento ng pakikipaglaban niya sa sigbin. Sa diary na iyon ay isinulat ni Mang Juan ang lahat ng karanasan niya sa sigbin. Ayon sa diary, ay hindi lang pala noong 1995 naghanap si Mang Juan sa sigbin. Tuwing Pasko ay nag-iisa itong pumupunta sa gubat para maghanap ng sigbin. Marami na raw sigbin ang napatay ni Mang Juan, pero hindi pa rin ito nawawala, kaya naisip ni Manolo na baka hindi lang isa ang sigbin. O baka naman ay nag-aanak ito kaya kahit na ilan na ang napatay ni Mang Juan ay hindi pa rin ito nauubos. Sa huling entry ng diary ay isinulat ni Mang Juan na nakaharap na naman niya ang sigbin at napatay niya ito. Pero may mga dumating na naman at napakarami na ng mga ito. Doon natapos ang entry. Ibig sabihin ay bago pa man makalaban si Mang Juan ay nasaksak na siya ng sigbin. Kaya lang ay hindi niya nasabi sa kanila na may mga sigbin pa rin na natitira. Kaya naman noong 2018 ay naglakas loob si Manolo na harapin ang sigbin. Dala ang kanyang cellphone ay nagpunta siya sa gubat. Nakita niya ang sigbin na nakatayo sa gitna ng gubat. Nakatitig ito sa kanya. Kinuhanan niya ito ng picture. Pero bago pa man siya makalapit ay tumakbo na ito palayo. Nakita niya na 3 ang paa ng sigbin. Kaya sigurado siya na yun ang sigbin na tinaga ng kanyang tatay. Nung i-post ni Manolo sa Facebook ang picture ng sigbin ay nag-viral ito. Maraming natakot sa kanilang baryo. Ang gobyerno ay nagpadala ng mga sundalo para tugisin ang sigbin. Pero hindi nila ito nakita. Sabi ni Manolo, hindi niya alam kung saan nagtago ang sigbin. Pero sigurado siya na nandoon pa rin ito at nag-aabang ng mabibiktima. Sabi ni Manolo, hindi niya alam kung bakit tuwing Pasko ay lumalabas ang sigbin, pero ang hula niya ay baka may kinalaman ito sa pagsilang ni Jesus. Para bang may gustong patunayan ang sigbin sa bawat selebrasyon ng liwanag at pag-asa. Sa huli ay sinabi ni Manolo na kung sakaling makita ng mga nanonood ang video niya, ay mag-ingat sila dahil baka bumalik ang sigbin at maghasik na naman ng lagim. Sa kwentong ito natutunan natin na ang tapang ay may kapalit na trahedya at ang mga lihim ng nakaraan ay patuloy na bumabalik. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli mag-ingat sa dilim, baka may sigbin na nagmamasid.